Sa mga taong nalalayo, sa kanya'y nawawagali. Bakit di mo subukan ngayon sa kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit at manalik ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit at manalik ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Praise the Lord, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Halina po kayo at muli po nating pagsaluhan ang mga salita ng Diyos bilang pagkaing espiritual na sa atin po ay nagdudulot ng patuloy na kalakasan, paglago, pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, sa inyo po ay malugod na nag-aanyayang tayo po ay sama-samang magnilay-nilay at tanggapin natin ang kanyang mga salita bilang pagkaing espiritual, mga kapatid. At sa gayon ay marami po tayong matanggap na biyaya at pagpapalat. Umasa po tayo na sa umagang ito ang kapangyarihan ng kanyang mga salita ay patuloy na dadaloy sa ating mga buhay. Praise God. Hallelujah. Malasakit sa mga tao, Araw po tayo ng Biyernes, mga kapatid, weekend. sa kanya'y nawawagali. Bakit di mo subukan ngayon sa kanya'y At huwag kalilimutang ipag-anyaya ang ating programa, mga kapatid. Ibahagi po natin ang ating pong programang ito sa lahat ng ating mga kaibigan, kapatid, kapamilya, kapuso, kalugar, kamanggagawa at sino man sa mga nais ninyong pagpalain ng Diyos sa umagang ito, ha?
maging instrumento po tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. At ating samantalahin ang pagkakataong ito mga kapatid sapagkat malapit nang dumating ang ating Panginoong Heso Kristo. sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Bueno, tayo po muna idadako sa ating pong mga panalangin mga kapatid. Muli nating hingin ang basbas at bendisyon ng Panginoon Diyos sa kabuuan po ng ating gawain na tayo po'y mapangunahan sa ating pong paglilingkod sa umagang ito. Kung ano man po ang ating mga ginagawa sa mga oras na ito, atin po munang bitawan mga kapatid at tayo po'y lumagay sa diwa at presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Glory to God. Oh, thank you Lord. Maraming salamat po muli aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito ay nabiyayaan po kami ng isang panibagong araw na naman, isang panibagong umaga na iyo pong ipinagkaloob sa iyong mga anak. At sa umagang ito, muli naming uunahin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran sa pamamagitan po ng aming sama-samang pag-aaral at pagninilay-nilay ng iyong banal na salita. Panginoon, lumalapit po kami na nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan upang makasiguro at makatiyak po kami ng aming paglilingkod na gagawin sa umagang ito ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na manguna sa amin upang kami samahan, turuan, gabayan sa katotohanan ng iyong mga salita. Maging instrumento po kami, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong mga salita at amin po itong maibahagi sa lahat ng mga taong nangangailangan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Maraming salamat po, Diyos. Amin pong muli inaangkin ang iyong kapangyarihan, Panginoon, at inaangkin po namin ang katugunan at kasagutan ng lahat ng aming panalangin. Salamat po, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Bago po tayo magpasimula, batiin po muna natin ang ating mga kapatid na sa kasalukuyang ito ay atin na pong kasama at sila po ay naka-live streaming na rin po. Alright, praise God. Mula po rito sa Talonuno, binabati natin ang isang mabigat mapagpalang umaga, Brother Fred Lopez. Good morning sa iyo kapatid. At sa iyong may bahay na Sister Lori Lopez at sa iyong mga anak na sina Jello at Angel at si Sophie Amber. At mula naman po sa Toronto, Canada, binabati natin ng isang mabiyay at mapagpalang hapon o gabi naman, Sister Marilu and Brother Israel Quinto at ang kanilang unikaihan na si Chelsea Quinto. Happy viewing sa pamilya Quinto, ha? Kailan na ba ito matatapos? Good morning kay Nanay Letty Ignacio. Good morning, Nanay. Ano ang iyong breakfast ngayong araw na ito? At gayon din kay Sister Lorna Gonzales, ha? At mula naman po sa Pandi, Bulacan, binabati natin ang isang mabigat mapagpalang umaga, Sister Rose Abila. Good morning sa iyo kapatid, sa iyong asawa at sa iyong mga anak, sa iyong mga kapatid na sina Ruby at Apple. At binabati rin natin ng isang mabigat mapagpalang umaga si Kuya Rolly at Nana Minda Kawelan. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Good morning, Pastor. God bless us all. Ang pagbati sa atin ni Sister Rose Tasipit. Good morning, Sister Rose, at kay Brother Romy. Gayon din kay Sister Ningning na bumabati naman ng Praise God, the blessed good morning, Pastor, and to everyone. Ha? Sister Ningning Moreno Ragasa, kay Chef Francis,
At ganoon din kay Prishan at kay Gohan. At mula naman po sa Sukat Paranaque, good morning po Pastor at sa mga kapatilang nakikinig sa umagang ito. Yan po naman ay galing kay Sister Lioby Palomares ng Sukat Paranaque. Praise God. Ganoon din kay Brother Rudy Palomares at sa iyong anak na si Dailen at kay Dexter, kay Uriel at kay Matthew. From Toronto, Canada, a blessed Friday morning, Pastor and everyone. Galing po naman yan kay Sister Rosemary de la Cruz. Good evening, Sister Rose. Kay Brother Gilbert, kay Daryl at KC. Praise God. Happy viewing sa inyong buong pamilya. Binabati rin natin mula po naman sa Ligas, Bacoor, Cavite. Good morning po, Pastor and everyone. A blessed happy Friday to all. Pagbati naman yan galing kay Sister Emmy Diaz ng Ligas, Bacoor, Cavite. Good morning kay na Jonah Ivy at Reds at kay Rayhan at sa iyong kapitbahay kay Sadiq Lloyd Nerbre sa Balker. Sadiq, alhamdulillah, assalamualaikum, praise God, hallelujah, dalay ko ng Diyos sa kanunay, kay Loida, kay LA, at ganoon din kay Adrian, at gayon na rin kay Lisa EJ at kay Judith Nebre. At mula naman po sa San Nicolas, Bacoor, Cavite, binabati natin ang samabi at mapagpalang umaga, Sister Elena and Brother Eric de los Santos. At dito naman po sa Moonwalk, binabati natin si Sister Liza Domingo. Good morning, Sister Liza, sa iyong mga anak, kina Jonathan, Bobby at Rosel. At mula naman po sa Dasmariñas, Cavite, Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Good morning kapatid. At happy viewing sa iyong mga anak na sina Rihanna, TJ at Nico. At mula naman po sa Molino, Bacoor, kay Sister Mirna Tabares Makuday. Good morning po, Sister Mirna, at sa iyong buong pamilya. Ay, kape at Skyplex lang, Okay, alright. Ako ang aking pong almusal ngayon ay 2 nilagang itlog lang. Hallelujah. Simula ngayong araw, ang low carb. Wala munang rice si Pastor Manny, wala munang rice. Hindi dahil mahal ang rice ngayon, kundi low carb po tayo, low carb. Alright, ang ating paksa mga kapatid ay tungkol sa katapatan ng Diyos. Yung kanyang katapatan, paano po natin ito mapanghahawakan ang kanyang katapatan? Praise God. Dahil po, kung titignan at pag-aaralan at sasaliksikin natin ang mga salita ng Diyos, marami po tayong makikitang bahagi mula sa banal na kasulatan na nagpapahayag ng pagpupuri sa katapatan ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Sabi nga po, kapatid, ng aklat ng panaghoy, sa kapitulo 3, talata po ay 22 hanggang 23. Kung kayo po ay nakahanda na po, mga kapatid, na i-share na po ba natin? Share done na ba mga kapatid? Nang sa gayon ay makapagpasimula na po tayo ng ating pong pag-aaral ngayong umagang ito. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? Ang inyong mga panulat, napakahalaga niyan, at ang inyong mga notebook at lalong-lalo na ang ating puso para tanggapin ang banal na salita ng Diyos na siyang pagkaing espiritual na sa atin po ay patuloy na nagpapalago, nagpapatibay at naghahatid ng bagong pag-asa sa lahat ng humahawak at sa lahat ng nais na maranasan ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Alright? Purihin ng Diyos. So share po mga kapatid ang ating gawain. Okay, sa Panaghoy 3:22-23, ganito ang ating mababasa. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw.
Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Praise the Lord. Hallelujah. Para bagang ito'y awit, ano po? O ito'y awit na ating pong kinakanta. Yung pong pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila. Tapat ka't dakila. Yes, praise God, hallelujah. Ibig sabihin, kapatid, sa bawat gising natin sa umaga, ang katapatan ng Diyos ay laging sariwa dahil sa kanyang pag-ibig. Purihin ang Diyos. Walang kapantay ang kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. At dahil dyan, ano ngayon ang kahulugan ng katapatan, kapatid? Praise God. Ano ang kahulugan ng katapatan? Alam nyo, sa salitang Hebreo, isinalin po bilang katapatan, ito po ay nangangahulugang katatagan. Pagiging matibay, pagiging matapat, yan po ang ibig sabihin. Yung ikaw ay matatag, yung ikaw ay matibay at nananatili ang iyong matapat na paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Hindi, kumbaga hindi ito kabaliktaran nung pagiging pabago-bago, ha? Praise God, yung pabago-bago ang ating isipan. Hindi po ito para bagang isang yung bang naaalog o nauuga, kumbaga naka-fix, nananatili yung iyong pagtitiwala, no, sa ating pong sa katapatan po ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo, sabi ni David sa awit 119, talata po ay 89 hanggang 90. Ang sabi po rito, ang salita mo o Yahweh di kukupas. Walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Oh, hallelujah. So sa mga talatang ito, makikita natin na ang katapatan ng Diyos ay katumbas ng kanyang mga salita. Mapanghahawakan natin, kapatid, mapagtitiwalaan natin ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Praise the Lord. Hindi mababago, kaya nga sinasabi po, di ba, ng banal na kasulatan that heaven and earth will pass away but the word of God will remain. Mananatili ang kanyang mga salita. So sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ating pong binubulay-bulay, ating pong pinag-aaralan, ating pong sinasaliksik, dito makikita natin ang kanyang katapatan. Mapanghahawakan natin ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hindi ba't ganyan po, mga kapatid? Ang ating pong ginagawa doon po sa mga tao o sa mga kaibigan o kakilala po natin, no? Makikilala mo ang isang tao kapag siya ay matapat kung kanyang isinasakatuparan, kung kanyang isinasagawa ang bawat pangako niya at bawat salita na binibitawan niya mula sa kanyang mga bibig. But unfortunately, may mga taong hindi po tumutupad sa kanilang mga salita. Hindi natin pwedeng panghawakan ng salita ng tao dahil ang tao ay pabago-bago ng kanyang
desisyon, ng kanyang isipan, kapatid. Pero ang Diyos, hindi ito mababago, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya nga, para mapanghawakan natin ang kanyang mga salita, tumungo tayo sa Biblia, sa banal na salita ng Diyos. Yung po ang ating mapanghahawakan bilang katapatan ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga nung awitin na dakilang katapatan, di ba? No? Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Praise the Lord. Hallelujah. So, nagpapatuloy, kapatid, ang katapatan ng Diyos. So, kung ikaw ay hindi manghahawakan sa mga pangako ng Diyos, sa kanyang mga salita, hindi mo mararanasan ang dakilang katapatan ng Diyos. Katumbas ito ng kanyang salita. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, di ba, malinaw po yung sinasabi po ng Jeremias. No po? Basahin po natin sa aklat ng Jeremias 1:12. Anong sabi po rito sa talatang 12, kapatid? Sabi niya, tama ka, ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak, upang masiguro, matiyak na matutupad nga ang aking mga sinasabi. See? Praise God. Binabantayan ng Diyos ang bawat salita na kanyang binitawan para tiyakin at siguruhin sa iyo na ito ay tutuparin niya, kapatid. Amen? Hallelujah! At sa Isaias 55 po naman, ganito ang ating mababasa mula po dito sa talatang 11. Pakinggan po ninyo, kapatid. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Wow! Praise God! Hallelujah! Kaya nga, ngayong umagang ito, kapatid, kung nais mo na mapanghawakan ang katapatan ng Diyos, panghawakan mo, pagtiwalaan mo ang kanyang mga salita. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Palakpakan po natin si Lord. Hi, good morning from Pandacan, Manila, Sister Lorna May Herrera. Good morning sa iyo, kapatid. At gayon din kay Sister Lynn Kalinawan Primero ng San Nicolas, Bacoor, Cavite. Praise God, hallelujah. Nasa center ka na ba, Sister Lynn? Good morning sa iyong mga katrabaho dyan, yung iyong mga kasamahan dyan sa inyong clinic, Praise God, hallelujah. Happy viewing sa kanila. Shout out sa iyong mga kamanggagawa dyan sa health center. Praise God. Okay, ikalawa, kapatid, una, mapanghahawakan natin ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At ikalawa, kapatid, tandaan po natin, no, ang ating Panginoon Diyos, siya'y nagsasalita ng walang hanggang katotohanan. Tandaan po natin, walang hanggang katotohanan. Kaya yung kanyang mga salita, kapatid, mananatili itong totoo kahit libong taon na ang nakararaan mula nang ito ay kanyang salitain. Ibig sabihin, kapatid, hallelujah.
Ano yan? Ano yung BHW? Praise God. Ano yung BHW? Sister Lynn. Di ko Thank you po. Okay. Ay, good morning kay Architect Leo at kay Sister Nene Lourdes Rosas, ha? Purihin ng Diyos. So kahit 1,000 taon na ang nakaraan, tutuparin pa rin ng Diyos. Kaya yung mga binitawan niyang pangako at salita nung mga panahon ng lumang tipan, mga salita niya kina Abraham, kina Isaac, kina Jacob, kina David, kina Solomon, hanggang magpanggang ngayon. Bakit po? Kasi sinasabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. So makikita natin yung tapat, ang Panginoon Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Sapagkat ang kanyang salita ay kapahayagan. Ito ang ikalawa. Purihin ng Diyos. Yung kanyang salita, kapahayagan ng kanyang katangian. So, una, mapangahawakan natin, mapagtitiwalaan mo ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang katotohanan na salita. Praise God. Ikalawa, sa kapahayagan ng kanyang katangian. Yes. Ano bang katangian ng Diyos? Sabi ng Malakay 3:6, kapatid, hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Praise God. So, mananatili ang kanyang mga pangako, mananatili itong totoo dahil kailanman ay hindi magbabago ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Sabi nga ni Sister Lorna, no? Praise God. Yes, ang pinangahawangan ko na salita ni Lord, yung di kita pababayaan at hindi kita iiwanan at lahat ng problema ay aking pakikinggan at lagi akong handang tumulong. Wow! Ay, shoutout kay Chef Francis. Ano ang iyong menu ngayong araw na ito, Chef Francis Ragasa? Anong tanghalian ang niluluto mo ngayong oras na ito? So, makikita natin ito sa isang paglalarawan mula sa pananaw ng tao, di ba? Para bagang katulad yan tungkol sa mag-asawang matagal nang nagsasama, matagal ng kasal, na ang babae ay naratay mula sa kanyang higaan at malapit ng pumanaw, di ba? Umuupo ang kanyang asawa sa kanyang tabi at hinahawakan nito ang kanyang mga kamay at sinasabi nito, hindi niya ito iniwan at kahit hindi niya ito iiwan, kahit na hindi na siya nakikilala nito, yung bang tapat siya sa pangakong kanyang binitawan mula nang sila ay humarap doon sa banal na altar, no? Sa sakramento ng kasal, yung kanilang mga vows na till death do us part, no? Magsasama sila. Gayon din po mga kapatid, ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang pangako. Na kahit na tayo ay madalas na hindi nagiging tapat sa kanya, pero ang Diyos natin, di ba? Nananatiling tapat, kapatid. Pero tayo, hindi tayo nagiging tapat. Ang ginagawa lang natin, tumatapat lang tayo. Iba ho yung manatiling tapat, kaysa sa tumatapat lang. Kapag may problema, doon ka lang tatapat. Kapag may suliranin, kapag may mga pangangailangan, doon lamang tayo tumatapat. Leftover na nilagang baka at order na lang ng Jollibee chicken. Wow, tinamad si Chef Francis magluto ngayon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Sabi nga po ng 2 Timoteo 2:13, ganito ang mababasa po natin mula po sa aklat ni Pablo kay Timoteo. Praise God, 2:13. Hallelujah. Ang sabi niya, teka, 2 Timoteo 2:13. Sabi, kung tayo man ay hindi tapat, pakinggan ninyo
Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Oh, glory to God. Hallelujah. Napakasarap na meron tayong ganitong klase ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Diba? Tapat ang Diyos. Dahil makikita ito sa kanyang katangian. Mapanghahawakan natin, kapatid, ang kanyang katangian. Ano bang katangian ng Diyos? Hindi siya nagbabago. Magbago man ang lahat ng mga taong nasa paligid natin. Magbago man si pastor, magbago man ang asawa mo, magbago man ang iyong mga anak, pero ang Diyos kailanman, kapatid, hindi magbabago. Pag sinabi niyang hindi kanya iiwanan, hindi siya aalis sa tabi mo, kapatid. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tanda mo yan, kapatid. Alam nyo, kapag ka natututunan nating magtiwala sa isang tao at nakikilala natin siya, sa totoo lang, kapatid, hindi mo pwedeng ipagkatiwala ang detalye ng iyong buong buhay, lalo na when it comes to finances, yung nakaimpo ka, no, hindi mo yan pwedeng ipagkatiwala sa isang taong hindi mo naman kilala dahil hindi mo pa siya nakakasama at hindi mo alam ang kanyang buong pagkatao. Di ba, mga kapatid? Kaya nga tayo nung hindi pa natin nakikilala ang Diyos, natatakot tayong magtiwala sa Kanya. Di po ba, mga kapatid? Nung wala ka pang pagkakilala sa Panginoon, takot na takot tayo na magtiwala. Bakit? Kasi nga, hindi mo siya lubos na kilala. Dahil, kapatid, no, tandaan po natin, natatakot tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos dahil hindi pa natin alam kung sino siya, at kung ano ang kaya niyang gawin. Nakuha niyo ba yun, mga kapatid? Pero ganun pa man, matututunan nating magtiwala sa Diyos kapag kilala na natin ang kanyang katangian, kapatid. Yung kanyang katangian. Pastor, paano natin makikilala ang kanyang katangian? 3 paraan upang makilala natin siya, kapatid. Sa 3 paraan. Para lubos mong mapanghawakan ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay, kapatid, kinakailangan mo itong mga paraang ito. Unang paraan, pag-aralan mong maigi, pag-aralan mong mabuti, pag-aralan mo ng buong puso, seryoso ang kanyang mga salita. Praise God. Huwag mong gagawing palipas oras lang ang pagbabasa ng Biblia. Huwag mong gagawin na kung baga ay wala kang magawa. Praise God. Kaya magbubuklat ka ng Bible, o kung minsan ay may problema ka lang, tsaka ka magbubuklat ng Bible, tsaka ka lang makikinig at manonood ng live streaming. Alam nyo, kapag pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, may lilitaw na mga halimbawa, makikita natin ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi kailanman nagsisinungaling. Bukod sa hindi siya nagbabago, isa pa sa mga katangian niya, hindi sinungaling ang Diyos natin. Yes. Sabi nga po sa aklat ng Bilang 23:19, pakinggan po ninyo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ano ang sabi niya rito? Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng
tao. Ano mang sasabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Oh, hallelujah. Nakita niyo mga kapatid? Praise the Lord. Hindi siya sinungaling, kapatid. At sabi dito sa unang Samuel 15:29, purihin ang Diyos. Sabi niya rito, ang maluwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago ng pag-iisip. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago ng pag-iisip. Oh, praise God. Napakasarap na kilalanin ang katangian ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Matututunan natin mula sa banal na kasulatan na hindi nabibigo ang Diyos kahit noong una pa man. Kahit pa noong panahon pa ng ating mga kanununuan, mga kapatid, hindi siya nabibigo. Purihin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Sabi nga dito sa aklat ni Propeta Isayas, pakinggan ninyo, mga kapatid, sa aklat ni Propeta Isayas 51, talata po ay 6. Pakinggan po niyo ito. Sa dakong itaas, sa kalangitan kayo ay tumingin. Sa dakong ibaba, dito sa daigdig ay magmasid din. Katulad ng usok, ito'y kalangitay walang maglalaho at itong daigdig mawawasak namang parang kasuutan. Ang mga naroroon, lahat ng likay parang langaw na mamamatay. Ngunit ang pagliligtas ko ay walang hanggan, ang tagumpay ay walang katapusan. Oh, glory to God. Palakpakan uli natin si Lord sa kanyang mga salita. Kailan pa ba ito matatapos? Hi, shout out kay Sister Nelly Salinen at Sister Ellie Bembiyahe ng Madrigal Compound, Las Piñas. Praise God. Happy viewing po sa inyo mga kapatid. At mula naman po sa Cavite City, binabati natin ang isang mabait mapagpalang umaga, Teacher Risa Cayetano Valdez. Good morning sa iyo, Teacher Risa, kay Totoy Valdez. Praise God, hallelujah, purihin ang Diyos na buhay. At mula naman po sa Angla Village, binabati natin si Sister Jessie Castillo. Happy viewing sa iyo at sa iyong buong pamilya, Sister Jessie Castillo. So malinaw mga kapatid, praise God, kailangan natin kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita upang mapanghawakan natin ang kanyang katapatan. Praise the Lord. Tandaan ninyo, ang Diyos ay laging totoo sa kanyang mga salita kahit na noong pang buhay ng sinaunang mga Israelita. Kapag sinabi niyang gagawin niya ang isang bagay, ginagawa nga niya ito. Gagawin ito, kapatid. Isa sa katuparan niya ang kanyang mga salita. Sabi po ng aklat ng Bilang 11:23, ganito ang ating mababasa, kapatid. Praise God, hallelujah. Sabi rito, sinabi ni Yahweh, Moses, mayroon ba akong hindi kayang gawin? Ngayon, di ipakikita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Praise God. Kapatid, sa tingin mo ba, meron bang hindi kayang gawin ang Diyos sa iyong buhay? Meron ba siyang hindi magagawa sa iyo?
Ano man yung iyong kinaharap, ano man ang iyong mga pinagdadaanan. Ang tanong, meron bang mahirap sa Diyos? Kapatid, meron ba siyang hindi kayang gawin para sa iyo ngayong umagang ito? Hallelujah. Praise God. Amen po ba? Sabi nga dito, sa 24:15, unawain niyo itong mabuti kapag nakita niyong nagaganap na sa dakong banal ng kasuklam-suklam na kalapastangan, tinutukoy, hindi pala ito. 24:35. Anong sabi rito? Kapatid, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Oh, hallelujah. So, kapatid, dito nagsisimula na tayo'y magtiwala sa subok na katangian ng Diyos. Makakaasa tayong ang Diyos ay totoo sa kanyang sarili. At hindi siya magwawakas bilang Diyos. Hindi magwawakas ang kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat, ang kanyang pagiging banal, o ang pagiging mabuti ng Diyos sa atin. Kapatid, tandaan nyo yan. Kaya, para mapanghawakan mo ng mabuti ang katapatan ng Diyos, pag-aralan mo ang kanyang mga salita. Praise God. Sabi po ng unang Timoteo 6:15, ganito ang sinasabi, kapatid. Siya'y darating sa panahong itinakda ng magpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Praise God. At sa unang Pedro 1:16, praise the Lord, ganito naman ang binabanggit ni Pedro. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Ayan, kapatid. Kung papaanong ang Diyos natin ay banal, kailangan din tayo ay maging banal. Okay? Purihin ng Diyos. So, sa ano pang paraan, kapatid, natin mapangahawakan bukod sa pag-aralan at pag-aralan ng kanyang salita? Okay? Mapapatunayan din natin ito sa ating sariling karanasan na kailanman ay hindi tayo binigo ng Diyos. Praise the Lord. Tandaan, ng isang utos na laging ibinibigay ng Diyos sa mga Israelita, palagi ninyong tatandaan, sabi rito, alalahanin o tandaan. Praise God. So, yung pong sarili nating karanasan, ang ibig pong sabihin, mga kapatid, no? Hallelujah. Yung bang bawat kabutihan na ating pong nararanasan, huwag nating kalilimutan kung paano kang binago ng Diyos, kung paano kang pinagaling ng Diyos, kung paano kang pinagtagumpay ng Diyos, sapagkat kung maaalala natin yung mga ginawa ng Diyos sa ating buhay, madali nating magagawa ang magtiwala at manghawakan sa katapatan ng Diyos para sa ating mga kinabukasan. Praise the Lord. Sadyang dapat nating alalahanin yung mga paraan at pag-iingat na inilaan ng Diyos sa atin noon, kapatid. Naalala nyo pa ba? Inaalala nyo pa ba? Tandaan niyo, napakahalaga itong mga ibinibigay ng Diyos na palagi niya sinasabi, alalahanin. Sabi nga sa Deuteronomy 8:2, no? Praise God. Deuteronomy 8:2. Pakinggan natin, sabi dito sa 2, okay? Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Biro ninyo, 40 taon
Gusto ng Diyos na alalahanin yung kanyang ginawa para sa kanila, sa kanyang bayan. Praise God. Isaiah 46 verse 9. Anong sabi dito, kapatid? Isaiah 46. Praise the Lord. Sa talatang 9, ganito ang mababasa natin. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari, inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba. Oh. Kaya napakahalaga na inaalala natin, no? Napakahalaga nung mga nakaraang karanasan natin sa mga kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Makakatulong sa atin upang tayo'y patuloy na manalangin, kapatid. Patuloy na umasa kapag binabalikin natin kung paano tayo sinagot at tinugon ng Diyos yung ating mga dasal. Alam nating diringgin tayo ng Diyos kapag lumapit tayo sa Kanya kung tayo po ay nananalangin. Ibinibigay niya ang ating mga pangangailangan at lagi siyang gumagawa sa lahat ng bagay para sa ating ikabubuti kapag pinagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. Nangangahulugan ito, kapatid, na natututunan nating magtiwala, manghawakan sa Kanyang katapatan sa hinaharap, sa pamamagitan ng pag-aalaala sa Kanyang mga katapatan sa atin noon. Huwag niyong kalilimutan. Mainam na lagi po nating naaalala kung paano tayo inabot ng Diyos, kung paanong ang Diyos ay gumawa ng kabutihan sa iyo, kung paanong ikaw ay nakarating sa ibang bansa, kung paanong ikaw ngayon ay isa ng matagumpay sa iyong career, praise God, sa iyong opisina, sa iyong kumpanya, o sa lahat ng bahagi na ikaw ay nagtagumpay. Dapat na laging inaalala ang Diyos. Ngunit ang nakalulungkot, marami sa atin ang lumilimot sa katapatan ng Diyos. Matapos na ikay pagtagumpayin ng Panginoon, nawawala na tayo sa ating focus. Nagiging dahilan para mag-alinlangan ka sa katapatan ng Diyos. Yan ang makikita po natin sa maraming mga Kristiyano sa mga panahong ito. Bakit? Kasi sa konting galaw lang ng pangyayari sa ating kapaligiran, apektado na tayo. Nagmahal lang yung bigas, nagmahal lang yung gasolina, nagmahal lang yung mga bilihin. Nalilimutan na natin yung katapatan ng Diyos. Di ba? Marami na sa atin ang nagrereklamo agad. Yun ang nakalulungkot. Kapatid, mapanghahawakan mo ang kanyang katapatan. Unang-una sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ikalawa, sa pamamagitan ng kanyang katangian. At makikilala mo at mapanghahawakan mo ang kanyang katapatan, kapatid, kung pag-aaralan mong mabuti ang kanyang mga salita. Kung aalalahanin mo ang mga ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Hallelujah! At hindi lang yon, natututo rin tayong manghawakan sa katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala. Pagkilala sa pagkakaiba ng kanyang tinig at ng ibang umaagaw ng ating atensyon. Ayan. Kung baga ito ang madalas, no? Kaya nawawala yung ating mga focus, nababaling sa iba ang ating atensyon dahil hindi tayo nagiging aware, nakilalanin ang tinig ng Diyos. Ano ba sabi ng John 10:27? Nakikinig sa akin
ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, bilang tayo ay na kay Jesus, ay kailangan nating linangin ang ating kakayahan sa pakikinig sa Kanya. Siya'y nangungusap sa atin una sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Pero maaari din siyang mangusap sa pamamagitan ng ibang tao. Maaari siyang mangusap sa pamamagitan ng pangyayari. Maging sa pamamagitan ng mga patunay mula sa banal na Espiritu. Sabi nga rito sa Roma 8:16, praise God. Roma 8:16. Pakinggan natin. Ang Espiritu ang nagpapatotoo. Kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So dapat maging sensitibo tayo sa galaw at kilos ng banal na espiritu. Habang maingat nating binabasa, pinagbubulayan ang banal na salita, malimit buksan ng Espiritu Santo ang puso natin sa mga talata at tinutulungan tayong angkinin at ilapat ito sa ating mga kasalukuyang sitwasyon. Anuman ang ipinapakita ng banal na Espiritu sa atin mula sa Kanyang salita, kailangan mo itong tanggapin ng may pananampalataya bilang mensahe niya sa atin. Sapagkat magkakaroon tayo ng pagtitiwala kung aangkinin natin ang Kanyang mga pangako at ilalapat ito sa ating mga buhay. Di ba? Kaya nga sinasabi, kung marinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Praise the Lord. Kapatid, napakahalaga na maging bukas ang ating pong puso at pandinig sa Kanyang mga salita. Tandaan ninyo na ang pananampalataya ay pagtitiwala sa katangian at kayang gawin ng Diyos bago pa natin makita kung paano niya lutasin ang isang bagay. Di ba? Yun ang pananampalataya. Nangako siya sa atin ayon sa Kanyang salita at ang Kanyang pangakong ito ay mananatili. Ganun pa man, ang ating pagtitiwala sa Kanyang katapatan ay lalago kapag nakikita natin kung paano niya tinutupad ang Kanyang mga pangako sa ating buhay. Kung paano ang ating pagtitiwala sa isang tao ay lumalago dahil sa araw-araw na pakikipag-usap, gayon din ang ating pagtitiwala sa Diyos. Magagawa nating manghawakan sa Kanyang katapatan kung kilala natin siya ng lubos. Makakaasa tayo sa Kanyang kabutihan kahit hindi natin maunawaan ang pangyayaring tila salungat sa inaasahan natin. Pero makakaasa tayo na ang plano ng Diyos ang sa atin ang siyang iiral. Di ba? Plano ng Diyos ang patuloy na kumbaga, sabi nga dito sa Kawikaan 19:21, ang tao ang nagpaplano pero ang Diyos ang nagbibigay katuparan. Praise the Lord. Hallelujah. Di ba? Sabi rito 21, ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit, pakinggan ninyo, ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Di ba? Kalooban ni Yahweh. Yun ang mananaig, kapatid. Hallelujah. Para lang yung mga anak natin na nagtitiwala, no, sa kanilang mga ama, na pwede tayong magtiwala, gayon din sa ating amang nasa langit na lagi niyang gagawin kung ano ang tama para sa atin. Walang magulang na nag-iisip ng masama para sa kanyang anak.
ang lahat ng kanyang iniisip para sa kanyang anak ay pawang kabutihan. Gayon din ang ating Ama sa Langit. Gagawin niya ang kung ano ang makabubuti sa atin. Kaya nga kapatid, ngayong umaga, tandaan mo, mapanghahawakan natin ang kanyang katapatan. Ang Diyos ay tapat. Kahit hindi tayo nagtatapat sa Diyos, mananatili siyang tapat. So, mapanghahawakan natin ang katapatan ng Diyos. Praise God. Unang-una, kapatid, na aking pong ibinahagi sa inyo ay kumbaga sa kanyang walang katumbas na salita niya, na siya'y nagsasalita palagi ng walang hanggang katotohanan. Ibig sabihin, nananatiling totoo ang kanyang mga salita. At ikalawa, sa kanyang katangian. Hallelujah. Na hindi siya nagbabago, hindi siya nagsisinungaling. Kapatid, ang katangian ng Diyos, hindi siya nagtataboy ng taong lumalapit sa Kanya. Isa sa Kanyang magandang katangian ay yung Kanyang pagiging mahabagin. Praise God. Kaya nga, bawat isa sa atin ay palagi niyang inaanyayahang lumapit sa Kanyang trono. Huwag mag-aatubili na lumapit sa Kanyang trono upang kamtin natin ang awa at abag sa panahong kailangan natin ito. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, ngayong umagang ito, na ibahagi ko po sa inyo kung paano tayo mga hawakan sa kanyang katapatan. Praise God. Matututunan nating panghawakan ang katapatan ng Diyos kapag kinilala natin ang kanyang katangian. At para mapag-aralan natin ang kanyang katangian, meron 3 paraan. Pag-aralan ang kanyang salita, tignan ang pagkilos niya sa buhay natin, at pag-aralang makinig ng maigi sa kanyang tinig. Pagpalain po tayo ng lahat ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin si Lord. Tagal ko na sa problema'y humaharap. Para bang wala itong katapusan. Kung sino-sino na aking nilapitan, tulong na inaasahay, di rin natagpuan. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong mga kahilingan, mga kapatid. Pwede na po ninyong ipadala ang inyong mga prayer requests. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahirap. Kung ikaw ay lalapit, ngayon na pangako niya sa'yo. Ngayon na ibigay sa'yo. Ngayon ang kaligtasan, ngayon ang kalayaan, ngayon ang kapayapaan, ngayon at hindi bukas. Sama natin sa ating pong panalangin, Pastor Frank Beato, Jasmine, and
Felipe Nieva, Gilbert Bambaran, Susi Belita, Totoy Valdez, at gayon din po si Lito Topacio. Sama rin natin sa panalangin ngayong araw na ito ang protection and safe para po kay Francois, kay Wakuchi ngayong araw na ito na siya'y ingatan, makauwi ng ligtas sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Praise God. At panalangin din na inilalapit po ni Sister Elvie del Viaje para sa kanyang anak na mga anak, purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon na ligtas at maging matagumpay ang pagsilang niya gayon din kay Judith Nebres at kay Evelyn Nebres, maging ligtas ang kanilang mga kapangalan, ang kanilang pagsilang ng kanilang mga sawula. Sama rin natin sa kanilang Sister Bel Morales at ang kanyang buong sambahayan. Juan Carlos Malingit, sama rin natin sa panalangin. Michael Prisha and Erhard Sam, Apple and John Magana and family, Bong and Emmy Magana family, Vince Magana and Manabat, Lydia Enrique Magana, Carmelita Hartsak, praise God. At patuloy na panalangin natin para kay Sister Lily Pangilinan sa nalalapit niyang operasyon. Okay, sama natin yan palagi. Sister Lily Pangilinan, praise the Lord. Sama rin natin sa ating panalangin sina Carmelita sa Francis Painsan and family, Ginger Robles and family, Castillo family, at Maria Teresa Painsan and family, Grace Painsan and family, at ganoon din po sina Agnes Canizares and family, Roger Painsan Robles and family, Marilyn Estomacto Coaster, Marilu and Israel Quinto and family, Rosemary and Gilbert de la Cruz and family, Chique and Edison Jopre Peña and family, Leo and Marian Santos and family, Salud and Radu Rodel and Kathleen and Kelsey Kahala, Max and Nelly Capulaw and family, Arnel and Angie Alpon and family, Lisa Domingo and family, June Sorite and family, Marvin and Mel Sorite and family, at Marian Marlene Sorite and family, Efrenia and Gerson Avia and family, Rowena Morgan, Connor and Rek Meriman, Remy Robino, Rachel Rogelio, Annabel Amanda Arian and Rodel Costales, at Mary Joy and Kit Mendoza and family. Sama rin natin Dalena and Abardo family, Gonzales family, Mary Grace Sumido, Enriquez and family, Dan Sumido and family, Emmy Diaz and family, Architect Leon, Sister Nene, Lourdes Rosas and family, Lloyd Neves and family, Ignacio family, ito na yun po, sina Sister Levy and Ruel Rafael and family, Sister Lily and Brother Alvin Pangilinan and family, Lorna Gonzales and family, Fred Lopez and Lori Lopez and family, Flor Poro Reyes and family, Nene sa Pangila and family, Romy and Rose Nasipit and family, Luisito and Eloy Labis Piquiapas and family, Jennifer Labis Catoy and family, Chuchi Ison Atendido, Ma'am Guadalupe Labis and family, Sanggalang and Topacio family, Nana Esther Pagtakan and family, Francis and Leng Ragasa and family. Sama rin natin sina Brother Nap at Sister Alice Duran and family, Sister Elders Flor and family, Elena Eric de los Santos and family, Lino Sam Andre Primero and family, Ana Bulan and family, Semi and Rainier Diascas Jr. and family, Brother Papa Tendid and family, Brother Rudy and Sister Yobi Palomares and family. Sama rin natin Shelo Martinez, Jacinta Casares, Rainier Martinez, Edward and Elizabeth Casares, ganun din po sila Patricia Geda, at Ellen Ethel Cabezas, ganun din po sila Sala Arvin Tolentino, and June Painsan. Sama rin natin itong mga negosyo, mga kabuhayan ng ating mga kapatid, ang Rosa's Kitchen, at DPC LLIC, at NWorks Pest Control, OC Chamson Diagnostic Clinic, at ganoon din po ang MCB Coffee Shop, Dropshop Burger, Reblick Internet Service, Kayog GPS and Mobile Device Integrated Services, at Biscuit Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Service ni Architect Mario, Bookkeeping Sister Lilian Abi Pangilinan, Bimbis Car Rental Service ni Brother Fred and Brother Lloyd, House Rental ni Nanay Letty, Lori Lisa, and Ren Mendoza. Praise God. Yung pong mga negosyo at kabuhayan din po ni Sister Bernadette Cortez ay isama rin natin sa ating pong panalangin ngayong umaga. Glory to God. So tayo po ay lumabay sa tuwa at presensya ng banal na Espiritu ng Diyos at tayo po dudulog at aangkinin natin muli ang katapatan ng Diyos sa ating mga Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagtatangi ng tao. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagsisunod.
mula pa sa umpisa. Sinabi mo, O Diyos, na isa sa katuparan mo ang bawat salita mo sa amin. Kaya naman, kinikilala ka namin ng lubos at ang iyong mga salita ay aming buong pusong pinagtitiwalaan. Sa mga oras at sandaling ito, Panginoon Diyos, kami po ay umaasa at nananalig at sumasampalataya. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang patuloy na sa amin ay naglalaan sa lahat ng aming mga pangangailangan mga araw-araw. Ikaw, Panginoon, ay hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. Panginoon, ngayong umaga, narinig po ninyo ang lahat ng mga pangalang aking nabanggit na nangangailangan, Panginoon, ng iyong katapatan. At sa mga oras na ito, ipadama po ninyo ang iyong walang hanggang katapatan sa buhay ng bawat isa, lalong-lalo sa mga kapatid namin na mayroong iniindang magsinding sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon Diyos, ibangon po ninyo sila mula sa kanilang mga banig ng karamdaman, sila na pinahihirapan ng COVID-19, sila, Panginoon Diyos, na pinahihirapan ng cancer, sila na stroke, paralyzed, yung pong mga kapatid na meron pong problema sa puso, yung mga problema, Panginoon, sa kanilang kidney, nagdadialysis, ngayong umagang ito, Ama, inaangkin namin, Panginoon, ang iyong walang hanggang kapangyarihan ng kagalingan ay idadaloy mo sa aming mga kapatid na ito sa pangalan ni Jesus, maging yung may mga problema sa kanilang mga nerves, oh God, hallelujah, yung may problema sa kanilang mga isipan, Panginoon Diyos, na laging natatakot, laging nababagab at nag-aalala, Lord, bigyan niyo po sila ng kapangkagan at kapayapaan ng kanilang mga puso. Salamat po ng marami sa iyong walang hanggang katapatan. At ngayong umagang ito, O God, inilapat mo sa kanila ang ganap na kagalingan, ang makalangit na himala. O salamat po, Diyos, yung mga kapatid na mayroon pong mga sintomas ng COVID-19, may trangkaso katulad ng aking anak, Panginoon, si Christman, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God, inilapat mo ang iyong kagalingan sa mga may trangkaso ngayong araw na ito, sa mga inuubo, sa mga may sipon, mga sintomas ng COVID-19, O God. Right now, in the name of Jesus, O God, we totally declared healing and miracle, O God. Lord, yung mga kapatid namin na magsisilang ng kanilang mga anak, samahan niyo po sila, naway maging ligtas, maging matagumpay ang pagsilang ng kanilang mga sanggol mula sa kanilang mga sinapupunan. Pagpalain mo, Panginoon, si Juan Carlo Balingit, sa lalong madaling panahon ay makapagsalita siya, makarecover siya sa kanyang stroke, Panginoon Diyos. O salamat po, Panginoon. Pagpalain ninyo maging ang buhay po ni Brother Bob, Lord, yung kanyang infeksyon sa kanyang Panginoon Diyos, pagalingin po ninyo ito sa pangalan ni Jesus. At dalangin ko rin po, Panginoon, yung mga kapatid namin na nagsisipagdaos ng kanilang mga kaarawan, ng kanilang mga anibersaryo. Patuloy niyo po silang pagpalain ng marami pang taon sa kanilang buhay. Taon na puno ng kalakasan at kalusugan. Dinadalangin ko rin sa iyo ang mga negosyo at mga kabuhayan na iyong pinagkatiwala sa iyong mga anak. Dalangin kong patuloy itong lumago, umunlad upang sa gayon, Panginoon, ay patuloy itong makapagbigay ng kaluwalhatian at dakilaan sa iyong pangalan. Makagawa sila ng maraming mabubuting bagay dahil ikaw ang Diyos na nagpapalagot, nagpapaunlad ng kanilang mga kabuhayan, ng kanilang mga negosyo, maging yung kanilang mga profesyon, yung kanilang mga trabaho, yung kanilang mga kumpanya, Panginoon Diyos, pagpalain po ninyo, Ama. O God, ngayong umagang ito, lubos at buong puso po namin pinagkakatiwalaan, Panginoon, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat po ng marami. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang nalalapit na eleksyon ng mga barangay, Panginoon. Marami na po ang mga napapahamak, Panginoon. Lord, maging maayos, maging matiwasay ang aming pong gagawing eleksyon para po sa mga barangay, Panginoon Diyos. Pauliin ninyo ang lahat ng mga mga bayolenteng nagaganap at nangyayari sa eleksyon nito, Panginoon.
Salamat po Diyos, ingatan ninyong bawat kandidato. Inilagay po ninyo ang nararapat na mamumuno sa amin pong mga bayan, Panginoon Diyos. O God, salamat din po Panginoon sa panibagong taon na iyong pinagkaloob kay Sister Apple, Panginoon Diyos. Lord, pagpalain mo po siya at maging maayos at maging matagumpay ang buhay ninyong asawa doon po Panginoon sa New York, Panginoon Diyos. At nawa Panginoon ay sa lalo't magaling panahon ay maabot mo ang kanilang mga kahilingan Panginoon para sa kanyang mga anak. Salamat po Diyos. Pinadakila, pinupuri ka namin Ama sa iyong walang hanggang katapatan sa aming mga buhay. Pagpalain po ninyo Ama ang aming pong mga activities sa aming pong church, O God, ang mga lingkod mo Panginoon, ang mga manggagawa mo Panginoon ay patuloy po ninyong kapatan ng mga karunungan at kaalaman. Salamat po ng marami ang lahat ng tidalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Lahat ng pinagaling, pinagpala ay magsabi lamang po ng Amen and Amen. Praise God. Amen. Alright, happy birthday kay Sister Apple Magana, ha? Praise God ng New York, New York. Happy birthday Sister Apple. At isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang na pusin ang buhay na kay Lupin. Sa kabutihan mo, Diyos, ako'y natagpuan. Pinalaya ni Jesus. Alright, praise the Lord. Salamat sa Diyos sa muli patagumpay ng ating gawain ngayong araw na ito. At muli mga kapatid, ang ating paanyaya sa darating pong linggo, ang ating pong Sunday online worship service. At sa mga kapatid na nais pong magpadala ng kanilang mga entries para po sa logo making contest, ang ating pong pagtatapos po ng pagsasabit ng entries ay sa October 1. Praise God. Kaya doon po sa mga gustong sumali, meron pong kakibat na kaunting papremyo po lamang at isang Bible po ang amin pong ibibigay sa magkakamit ng panalo para po sa paggawa ng logo ng New Era sa Diyos Wala Imposible Ministry and Fellowship Incorporated. Kaya kung may mga anak po kayo na nais po ninyong isali po na marunong gumawa ng logo para po sa ating church, isabin nyo lamang po yan sa email address po ni Sister Ivy Rica Diaz@gmail.com. Praise the Lord. Hallelujah. So, mga kapatid, dahil nakaabot na po tayo sa ating pong oras at pansamantala mga kapatid, muli ang inyong lingkod ay magpapaalam at magkikita-kita tayong muli sa araw po ng linggo sa ating pong Sunday online worship service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena. Sa panguna po ng ating Panginoon Kristo sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at sa kapwa ko lingkod Pastor Tony Rodeo, kami po'y nag-iiwan sa inyo ng mga salita na wag tayong magatubiling patuloy na lumapit sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ang awatabag sa panahon kailangan natin ito sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Hallelujah! Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. Bye-bye! Shoutout po kay Sister Lily Pangilinan at kay Sister Marlene Sorribio ng TS Cruz Subdivision. Good morning, Mar. Alright, praise God. Good morning po sa mga kapatid natin na hindi po sila nabanggit ang kanilang mga pangalan pero sila ay nakinig at nanood dahil hindi ko na po nalagpasan na po ang inyong mga pangalan. Shoutout po sa inyo. Praise God, hallelujah, glory, glory to God. Kita-kits tayo sa linggo mga kapatid. Sa problema'y humarap para mawala. By the way mga kapatid, parang tila yata matutuloy po yata yung November 30 natin na family camp. Yun po yung napag-usapan kahapon sa meeting namin. Praise God. Tulong na inaasahan.